dahil kaguluhan ang siyang marahil na makikita nating pagsasalarawan ng iglesia sa Korinto, ay tignan natin ang dalawang uri ng tao. May tao yung tinatawag nating pessimist, yung ang isip lagi ay negatibo. Kung magulo ang isang iglesia, marahil ang sasabihin niya, wala nang pag-asa ang iglesyang ito. Talagang ito ay patungo na sa pagkawasak. Ito ang isang taong negatibo. Kung siya naman ay laging nagsasabing ang kanyang isipan ay laging positibo, hindi. Tayo ay makakalampas sa mga bagay na ito. Kaya merong negatibo at merong positibo. Ngayon, ang nais kong makita natin dito ay kung papaano hawakan ni Apostol Pablo ang kaguluhan sa iglesia at kung paano tingnan ni Apostol Pablo ang magiging kinabukasan ng iglesia. Mapapansin ninyo sa aking sermon ay sinasabi rito, ang basbas ng Trinidad, ang dakilang pag-asa ng iglesyang may kaguluhan. Kay Pablo, kahit na sa tingin ng marahil ng ibang mga tao nung kapanahonang yaon ay pabagsak na at patungo na sa pagkawasak ang iglesyang ito, kay Pablo, ang kinabukasan at tagumpay ng iglesia hindi nakasalalay sa kamay ng tao, hindi nakasalalay sa kamay ni Pablo. Kahit siya'y apostol ng Panginoon na binigyan ng karunungan, kay Pablo, ito'y nakasalalay sa Diyos ng Trinidad. At ito ang nais kong ipangaral sa hapong ito sa ating kalagitnaan bilang 4 na huling talata ng pag-aaral natin ng 2 Korinto. At ngayon tayo ay nasa kabanatang 13, huling kabanata. At ngayon ay ating babasahin ang huling 4 na talata sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Pangalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 13, talatang 11 hanggang talatang 14. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mag-alak kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapa sa inyo. Magbatian ang isa't isa ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Aming Diyos, ang inyong salita ay buhay, at ito ay Espiritu. Kayo po ang magbigay sa amin ng pangunawa sa 4 na talatang ito, at pangunawa, Diyos, na mayroong paghanga sa inyong kadakilaan, na siyang tumutulak o gumagabay sa amin o nagbibigay ng udyok na kayo ay aming sambahin, papurihan, ng lalo pang may kagalakan. Tulungan niyo kami sa hapong ito na kayo lamang ang siyang madakila. Makita namin, Panginoon, ang inyong puso, ang inyong damdamin na inyong ipinakita sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa inyong iglesia. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay nasa huling bahagi na ng 2 Korinto, ngunit ito ay ang 3 sermon pa na inyong maririnig sapagkat meron kayo makikita dyan ang basbas ng Ama.
Kaya't naroon ang pag-ibig ng Ama, loobin ng Panginoon. Sa susunod, darating na linggo, araw ng Panginoon, ay ang basbas ng anak, ang biyaya ng anak, at ang ikatlo ay ang pakikisama ng Espiritu Santo. Makikita natin dito sa apat na talatang ito ang panawagan ni Apostol Pablo sa kanila. Sabi ko nga, ito ay isang iglesyang may kaguluhan. Kung kaya't ang pakay ni Pablo ay magkaroon ng pagkaayos, magkaroon ng restoration. At dito sa kanyang naisin ay hindi nawawala kay Apostol Pablo ang pagkilos at basbas ng tinatawag nating Godhead o ng tinatawag nating Trinidad na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo upang magkaroon ng pagkakaisa ang iglesyang ito. Ito ang panawagan ni Pablo. Kung sinimulan natin ito ng chapter 1 at hanggang ngayon, ay titingnan natin, ang lahat bang ito ay patungkol lamang sa sila'y susunod sa turo ni Pablo? Ngunit makikita natin dito sa huling talata, ay inilalagay ni Pablo ang pag-asa at kinabukasan ng iglesyang ito sa kamay ng Trinidad. Nakakagulat dahil magulong iglesia at may mga umaatake sa kanya, ngunit ang kanyang sinabi sa talatang 11 sa katapus-tapusan. Kaya makikita natin talagang ito ay patapos na. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, magalak kayo. Ang talagang kung ating papansinin ay meron tayo makikita ritong tinatawag na imperatives. Ito ay pautos at ito ay 5 pautos. At ang una ay magalak kayo. Pangalawa, isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Pangatlo, palakasin ninyo ang isa't isa. Pang-apat, magkaisa kayo ng pag-ibig, mabuhay kayo sa kapayapaan. Nandun ang ika-4 at naroon ang ika-5. At kung dagdagan pa natin, ay naroon sa talatang 12, magbatian kayo sa isa't isa ng banal na halik. Kaya naroon yung tinatawag nating 5 imperatives o 5 pautos na sinasabi rito ni Apostol Pablo. Katunayan, maaaring di natin napapansin na ang aklat na ito, itong 2 Corinthians, ang isa sa tema nito ay ang pagiging magalak. Dahil kapag nababanggit natin ang tema ng rejoice, ang unang pumapasok siguro sa ating sulat ni Pablo sa mga iglesia ay yung nasa Pilipos. Dahil yun ay talagang sunod-sunod na kayo'y magalak sa Panginoon. Pero alam nyo ba ang pangalawa? Itong 2 Corinthians. Kung bibilangin natin yung utos ni Pablong to rejoice, ay prominente rin ito na kayo ay magalak. Ang point ay nagkakaaway-away sila, meron silang mga personal na di pagkakaunawaan, ngunit ang utos ni Pablo sa kanila ay magalak. Inamin ni Pablo na siya ay nagkaroon ng kalungkutan dahil parang bakit ganito ang nangyayari sa inyo? Ngunit nung pinadala ni Pablo si Titus sa Corinto, at nung makabalik si Titus ay nagbigay siya ng magandang balita na mayroon ng pagsisising nangyayari. Kaya si Pablo ay nagpahayag ng kanyang kagalakan. Ang ikalawang utos na makikita natin dito ay yung sinasabi ni Pablong isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. At ang pag-aayos ng bagay-bagay, ang ibig sabihin, magkaisa kayo. Ma-restore kayo. Huwag kayong mawasak. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay at pagkatapos ay palakasin ninyo ang isa't isa. Ang punto rito ni Pablo ay sa gayon, ang iglesyang ito ay makitaan natin ng merong kalusugan, na merong spiritual health, kalusugan na makikita kung mayroon silang
reconciliation. Di ba? Meron nga itong pagtatalo. Kung meron silang pagkatulungan sa isa't isa. Kaya, isa pang makikita natin na tema ng 2 Corinthians ay ang pakikiusap at pamamanhik ni Apostol Pablo na magkaroon sila ng pagpapalakasan sa isa't isa. Hindi gibaan. O, hindi yung binababa mo. Kundi magkaroon kayo ng puso na imbis na i-down ang kapatid sa pananampalataya, ay i-encourage. Minsan mahirap yan sa church. Mas madaling mamuna at mas madaling mag-down kaysa mag-encourage. Mas madali tayong pumansin ng putik at karumihan sa ating kapwa kaysa yung sabihin mong tanggalin ko yung konti lang naman yung dumi sa iyo at konti lang tatanggalin ko at pagkatapos ay upang sila'y inyong itaas. Kaya narito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ng kanyang sinabing, palakasin ninyo ang isa't isa, magkaisa kayo sa pag-iisip. Ngayon, itudugtong ko ito ng pag-iisip na nung sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, na mga Kristiyano, let this be mind in you. Ito ang mailagay nyo sa inyong kaisipan. At anong kaisipan ba yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ang kaisipan ni Kristo. Na si Kristo, sa halip na ay dapat na siya ay magsabing, ako'y inyong galangin, ako'y inyong sundin, pero ang ginawa niya ay hindi siya nagpakita ng pagkapantay sa Ama nung kanyang earthly ministry, but he humbled himself. Ibinaba niya ang kanyang sarili. At ito ang mga punto na sinasabi ni Pablo, masasabi nating kumbaga ay patapos na ang kanyang sulat at siya ay nagbibigay ng pautos, ibig sabihin ay sinasabi niyang ito ang inyong gawin bago ako dumating sa inyo. Tandaan natin, parating na si Pablo. Sabi niya, ako'y papunta na sa inyo at ito ay pangatlong beses ko na kayong bibisitahin. At bago ako dumating, ito ang nais kong makita sa inyo. Be of one mind. Yun ang point ni Apostol Pablo. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Ngayon, gusto kong linawin kung ano ang ibig sabihin ng magkaisa kayo ng pag-iisip. Sa punto ni Pablo rito, Paul was not appealing for unanimity in all matters of opinion. Hindi sinasabi ni Pablo na lahat kayo, ito ang isang hubog ninyo. Isang kahon, ito ang laman ng inyong isipan. Hindi ganito ang pinupunto ni Pablo. Imposible ito sa tao. Yung may latigo ka ganun mo, pila, one line, single line. Hindi ganito ang tao. At hindi rin ganito ang Kristiyano. Ang point ni Apostol Pablo rito, ang pagkakaisa sa pag-iisip is that we will be solid in our Christian values. Maging solido tayo, there must be solidarity in values. Yung perspektibo natin bilang mga anak ng Diyos ay yung tinatawag nating pangkaharian ng Diyos. Hindi yung ibig sabihin, lahat tayo ay kaliwa, lahat kakaliwa. Alam niyo kung minsan, sasama loob natin, kung ang habol natin, lahat tayo ay magiging unified 100% na magkakasundo sa isipan. May mga pagkakataong we will be divided sa isipan. Pero kapag ka gumawa ng desisyon, ang iglesia, yung isang bagay at yung kabilang bagay ay magsasabing, tapos na ang ating desisyon, magkaisa tayo sa pag-iisip. Hindi yung natalo at may samaan pa rin ang loob. Ito ang tinatawag nating be of one mind. It is not for unanimity, kundi magkaisa tayo sa ating misyon, magkaisa tayo sa perspektibo natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos sinabi ni Pablo, ganito,
ang inyong gawin, ang kapayapaan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay mapapasa inyo. Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi ibig sabihin ang Diyos ay naghihintay nang mayroon kayo nito bago makialam ang Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Of course, ang Diyos ang soberanong Diyos. Kahit nagkakaguluhan sa iglesia, ay pwedeng manghimasok at pumasok ang Diyos, pwedeng pumasok si Jesus dahil siya ang ulo ng iglesia, pwedeng niyang pakialaman ang iglesia, pwedeng niyang tanggalin ang mga pasaway at pagtibayin ang mga nanghihina. Pero ang punto rito ni Pablo, nais ba ninyong maging mapayapa ang inyong iglesia? Nais ba ninyong maranasan pa ang pag-ibig ng Diyos? Kung gayon, itong 5 sinasabi ko na ayon sa sulat ni Pablo ay inyong gawin. Lagi nating naririnig na kung kayo'y naghahanap ng isang local church, ay huwag kayong maghanap ng local church na malapit lang sa inyong bahay, which is very practical, na maghanap kayo ng local church na lalakarin lang ninyo. Hindi ko matandaan kung sino nagsabi nito, pero siguro si Paul Washer nagsabi nito. Ang hanapin yung iglesia ay yung iglesia na malapit sa salita ng Diyos. Pero ito naman ang dagdag ko. Hanapin natin ang iglesyang malapit sa salita ng Diyos at naipapamuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo, kung malapit ka sa salita ng Diyos, ay maaaring ang pinag-uusapan natin dito, teologo. Ang iglesyang ito ay nangangaral ng sound theology. Pero minsan, ay tama nga ang teologo, hindi naman tama ang puso. At marami pa rin na tama ang theology, ngunit may problema pagdating sa pagsasaayos ng rekonsilyasyon sa mga bagay-bagay, pag-aayos ng samaan ng loob at walang palakasan ng loob sa isa't isa at walang pagkakaisa ng pag-iisip. Pinaninindigan pa rin yung kanyang punto. At ito ay isang bagay na mayroong kababaang loob na sabihin natin, kapag nagsalita ang Diyos sa karamihan, tanggapin natin na ito ang kalooban ng Diyos at tayo ay sasabay sa direksyon na nais ng Diyos ipagawa sa atin. At nais ko lamang bigkasin itong talatang 12, magbatian ang isa't isa ng banal na halik. Meron nagkwento sa akin na sinama niya ang kanyang asawa sa isang church. Hindi pa ako reform noon, charismatic pa lamang. At sinama niya ang kanyang asawa dito sa isang church. At ayaw nang bumalik ng kanyang asawa sa church na yon. Kasi meron silang practice ng magbatian ng banal na halik. Hindi siya sanay ng may mahalik na lalaking hindi niya asawa. At ang sabi nung asawa, hindi ka ba nagselos? Daming lalaking humalik sa akin. Ang sabi niya, konteksto naman ito ng church. Kaya hindi ako nagselos. Pero sabi niya, walang ibang lalaking humalik sa akin, kundi ikaw lang. Kung nabilang ko, may 15 atang lalaking humalik sa akin. Ang sinabi ay banal na halik. Hindi ito romantikong halik. So, maliwanag yung banal na halik. And by the way, nung binabasa ko itong kultura ng mga Korinto, nung sinabi itong holy kiss, banal na halik, ito ay isang cultural thing at
ang mga mayayaman na mga Korinto ay hindi nagpapalik sa mga mahihirap na Korinto. Ang practice nila ay kung ikaw ay of noble birth, mayaman ka, at ikaw ay mahirap at hahalik ka, ito, alam niyo yan, uunahan ka na. Oh. Kaya hindi na aabot, hindi na magbebeso-beso yan. Okay, so, ang mga mayayaman, pag sila ay nang umahalik, ay namimili sila. Itong kultura. Pero si Pablo rito ay kanyang itinuro na ito ay holy kiss, banal na halik. Ang ibig sabihin nito ay ang iyong hinahalikan ay ang tinitignan mo, kapatid mo ito. Okay, kaya wala kang pagnanasa sa kapatid mo. Tama? It is a familial, no? Yan, pang-pamilyang beso-beso yan. And also, by the way, gusto ko ring linawin na ang kaugalian ng holy kiss ay lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kaya pag nakita natin itong holy kiss na ito, kung ikaw ay mahilig manghalik ng opposite sex, saan kayang church na mayroong ganun? Na nagpa-practice ng holy kiss? At para makahalik naman ako, di ba, ng opposite sex. Pero ngayon alam na natin, ang cultural context nito ay lalaki sa lalaki lang, at babae sa babae. At ito ay beso-beso lang. Yun ang practice. Yung tinatawag nilang kiss ay nagdidikit. Di ba? Beso-beso, chick to chick lang yun eh. Di ba? Wala kang marinig na muah-muah. Di ba? Beso-beso lang yan. At lalaki sa lalaki at babae sa babae. Sa atin, ay handshake. Or hug, di ba? Pero Pinoy tayo eh, handshake. Kapag ikaw ay niyakap uli eh, lalo na kung opposite sex, pero sabi nga natin, ang kultura ay lalaki sa lalaki at babae sa babae. Okay, so much for that. Para lang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol dito. Ngunit, ang gusto kong talagang tignan natin ay, ang emphasis ko rito ay yung basbas ni Pablo. Ngunit, bago yun, ay balikan natin yung utos. Yung unang utos ni Pablo para maayos ang inyong gulo. Unang-una, ang kanyang sinabi ay magalak kayo. Ano ang nagagawa ng joy? Ano ang nagagawa ng kagalakan sa awayan? Malaki. Napansin ba ninyo yung bugnuting tao? Nakita niyo ba yung mukha ng bugnuting tao? Bagsak yung kanyang bibig. Di ba? Yung mata, parang tumatawag. Yan ang mga angry people. Naalala ko tuloy yung laro ng mga bata, yung Angry Bird. Di ba? Talagang gustong, di ba, mambato at ubusin ng kaaway. Di ba? Yan. So, ang point ko dito is that joy is a powerful antidote to bitterness. Ang taong magalak ay maaring tamaan siya ng lungkot. Okay? Maari siyang maari siyang lumuha. Pero yan ay short-lived, maikli lang yan. Kasi siya ay isang taong magalak. Ang taong magalak ay hindi pala away. Ang taong magalak ay hindi pala hamon. Katunayan, ang taong magalak ay nakakapagpalago ng kalusugan ng iglesia. Napansin ba ninyo, minsan pumasok diyan sa ating pintuan, bagsak yung muka, ano kaya problema nito? Kung halos kalahati natin ay panay ganun, napansin ba ninyo rin, pati ang ating presider, ang hirap niyang iangat ang kongregasyon sa pagsamba, pero kung lahat ay pagpasok, nandun ang galak ng Panginoon. Kumusta ang feeling natin ay para tayo may katabing mga anghel. Kasi ang taong magalak ay magalak din ang puso.
At ang taong may magalak na puso ay kay dali na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya na ngayon, naunawa natin kung ba't sinabi ni Pablo na magalak kayo. Pangalawang sinabi ni Pablo ay palakasin ninyo ang isa't isa, magkaisa kayo ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan. Ang point nito ay may trabaho kayong gagawin. Alam, kumisa para bang akala natin ay napakadali nung meron kayong, ano ang tawag dito, meron kayong tampuhan sa isa't isa at nalaman ng isang member at sinabi, magkasundo na kayo at may sama ng loob at ano minsan ang ginagawa. Alam na alam nyo kung ano ang ginagawa ng handang sumunod doon sa payo pero hindi pa rin siya handa magpatawad. Pag sinabing, oh sige, shake hands. Diba? Shake hands. Ito yung tao. Pero dito siya nakatingin. Alam niyo, ang pagkakasundo at pagkakaroon ng isip na isa ay mahirap. It takes effort. And so, yung sa English ng NIV maganda pagdating dito kasi ang sabi, strive. Strive. So may effort ito. At ipinapakita rito na ito ay hindi one time. Alam niyo ibig sabihin, okay, nagkasundo na kayo, nagbukas na kayo ng inyong puso, sige, nagpatawaran na kayo. Sumunod na linggo, may nasabi tong isa na ayaw mo, ayaw na naman. Di ba? Na-trigger ka na naman. At ngayon, binabantayan mo na naman siya. Effort. Kailangan natin, para bang yung muscle ay ine-exercise natin para tayo ay tumibay. Encourage one another. Mahirap mag-encourage. Mahirap magpalakas. Pero ito ang makikita natin sa isang lokal na iglesia. Basahin natin sa New Testament kung ilan yung one another. Yung sa isa't isa, pakarami noon. At yung one another na yan ay a local church context. Kaya nga sinasabi ko, ang isang Kristiyanong walang lokal na iglesyang miyembro ay nag-iisa ka. Nasaan na yung another? You're one. Where's the other? At nandoon yung hamon na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. At sa kapayapaan sa nakikita ko ay mailagay sa ating isipan na hindi tayo pumili na para maging kapatid natin siya. Nakita ba niyo sa pamilya, may mga away sa magkakapatid. Pero ikaw ba ang pumili na para siyang maging kapatid mo? Hindi. Ngayon sa Kristiyano, sa church, ikaw ba ang pumili na para maging member siya? Hindi. Ang Diyos ang nagdala sa kanya sa kapulungan ng lokal na iglesia. Ang Diyos din ang nagbigay sa kanya ng konbiksyon. Kung ba't niya sinabing nais ko mapabilang sa lokal na iglesyang ito. Ito'y gawa ng Diyos. At ngayon, nakita natin ang binigay ni Pablo na tungkulin sa Kristiyanong, sa iglesyang nasa Korinto. At pagkatapos ay nais kong tignan ang basbas o yung tinatawag nating Trinitarian benediction. Ito ang final words ni Pablo sa Korinto at nakakagulat kasi binigas ito ni Pablo sa lahat ng mga nasa Corinthian church. Sa lahat. Ibig sabihin, meron na rong mga nagsisi sa kasalanan, meron na mga pro-Paul, diba? Yung talagang sinusuporta nila si Pablo, naliwanagan na ito ay gawa at kilos ng Espiritu Santo,
Pero meron pa rin na mga nag-aalangan kay Pablo dahil doon sa impluensya ng false teachers, ng mga sinabi ni Paul na super apostles. And yet, nandun pa rin sinabi ni Pablo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Totoo, si Pablo ay tao lamang at siya ay nasasaktan din. Pero ito ang punto na kung parang ikaw ay nasa dulo na ng lubid, ay naroon ang pagsabi mong, Diyos, pagpalain niyo sila. Sa pagbabasa ko ng devotion ni John Owen patungkol sa Trinity, isang magandang aklat ni John Owen, kanyang sinabi na dumating at dumaan siya sa isang panahon in a period of his time, sabi niya, na siya ay nagkaroon ng spiritual discouragement, even depression. Sino? Si John Owen. Pero inamin niya ito. At nakapakinig siya ng isang sermon na dapat ang mangangaral ay isang kagalang-galang na mangangaral na si Edmund Calamy at hindi dumating so merong replacement preacher. At ang sermon na ito ay ang salita o words ni Hesukristo sa kanyang mga apostol na sinasabi niyang, why are you afraid? Ba't kayo natatakot? Oh, you of little faith. Kapag binasa niyo yan sa Ebanghelyo, ay merong sinasabi si Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Bakit kayo natatakot? Kayong mga maliliit ang pananampalataya. At dito naliwanagan si John Owen sa sermon na ito. At dito nagsimula ang pag-aaral ni John Owen sa Trinidad kung ating itong bigyan ng panahon na humubog ng ating isipan at pati ng ating relasyon sa Diyos. Ang sabi ni John Owen, dahil naranasan niya ito, na siya ay nagkaroon ng depresyon at spiritual discouragement. Alam niyo yun, kumbaga sa boxing, sinabi nung iyong coach, pag tinapon na ng coach yung tuwalya, tapos na yon, suko ka na, talo ka na. At dito nakita ni John Owen na kung bakit maliit ang kanilang kapayapaan sa buhay bilang Kristiyano. Hindi natin pinag-uusapan dito ang hindi Kristiyano. O there is no sense of peace with God ay dahil hindi nila kilala ang Diyos. Sa hapong ito, ang nais kong ipangaral ay ang pag-ibig ng Ama. Kung maunawaan lamang natin ang pag-ibig ng Ama sa ating mga Kristiyano. Ewan ko, sa inyong prayer life, sino inyong tinatawag? Si Jesus? Hindi naman masama. Hindi naman masamang direktang tayo'y tumawag sa ating Panginoon. Ilan ang tumatawag sa ating panalangin sa Ama? Bakit si Jesus? Dahil marahil, nakita natin ang pag-ibig ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay nang siya'y namatay sa krus. Kaya't nakaka-identify tayo na si Jesus ang nagdusa, nagtiis, at namatay para sa atin, kung kaya't tayo ay direktang tumatawag sa ating Panginoong Jesus.
Bakit hindi sa ama? Dahil meron tayong pangit na karanasan sa ating tatay sa lupa. Malupit yung tatay natin. Ginugulpi tayo, di ba? Pinahihirapan tayo. Kaya dala-dala natin ang konsepto ng tatay kahit na tayo ay naging Kristiyano. Marahil, ang isa pang tingin natin ay sa pamilya ay si tatay nagwawala at laging galit. At ang umaawat ay, di ba kadalasan, si nanay ang tagapigil. Kaya nga, sa Katoliko, si Mama Mary nga raw ang nakapagpapabaliktad naman. No? Si Jesus Christ ang nakasimangot at ang taga-apis o tagapagpapalambot ng galit ay yung nanay. Ang sabi nga nila, pag sinara ng Diyos ang pintuan niya sa iyo, bubuksan daw ni Mama Mary yung bintana para doon ka pumasok. So, ganito yung konsepto na nangyayari sa tahanan ng isang Katoliko. Kaya napansin ba ninyo, ang prayer nila ay mas marami kay Mama Mary kaysa sa Diyos Ama o sa anak. Dahil yung nanay, diba, lalo na ang Pinoy, ang nanay ang siyang malambot ang damdamin. Ito nga yung sinabi ni John Owen sa kanyang devotion sa Trinity na kung bakit marami na mga Kristiyano ang nakakaroon ng depression. Just imagine, para bang born again ka na, nadidepress ka pa. O si John Owen ay inamin niya ito. Dahil hindi niya pa nauunawaan ang pag-ibig ng Ama. Siyang nagsabi na kung bakit marami ang matabang sa Diyos Ama. Yun nga sabi ko, sa panalangin lamang. Ang prayers ba ninyo ay sa Father o diretso kagad sa Panginoong Jesus? Tingnan ninyo, sabi ng mga alagad, talagang sila'y na-amaze kung paano manalangin si Jesus. Turuan nyo kami manalangin, Panginoon. Ano ang tinuro ni Jesus na panalangin sa kanyang mga alagad? Ganito kayo manalangin. Ama. Ama naming nasa langit. Kapag kayo ay malayo sa Ama o hindi nyo nakikita ang pag-ibig ng Ama, ay marahil, ito yung ayon kay Owen, na ang inyong pinakikinggan ay yung tinawag niyang serpent theology, doktrina ng ahas. At ano ba yung doktrina ng ahas? Nakita ba ninyo yung unang-unang atake na ginawa nitong ahas na ito kay Eva? Ano ang unang atake? Totoo bang sinabi ng Diyos na bawal niyong kainin ang punong kahoy sa halaman ng ito? Sabi ni Eva, merong isang puno ng kahoy. And this is the tree of knowledge of good and evil. At kapag sumablay na agad si Eva, pag ginawa ka namin, di ba? Kami mamamatay. Ang utos ng Diyos kapag inyong kinain. Pero tingnan ninyo kung paano yung katusuhan ng ahas. Yun ang description sa ahas. Crafty. Matuso. Totoo bang sinabi ng Diyos? Ano ang tinatanim niya? Ang tinatanim niya ay pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, nilikha ng Diyos ang napakagandang langit, lupa, karagatan, lahat. Matapos yan ay merong napakagandang hardin, the Garden of Eden. Malaya nilang kainin ang lahat. Tama? Maliban sa isa. Nakita niyo yung pagbaluktot ng ahas? Gusto niyang tabunan ang generosity, ang pagmamahal ng Diyos, ng Ama sa unang tao at gusto niyang ipakitang malupit, maramot. Hindi nagbago ang kanyang theology miski na noong sinauna pa.
Ito ang ginagawa ng diablo. Baluktutin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang makapagpapakita ng totoong pag-ibig ng Ama sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag na sikat na parabola o talinhaga, kung merong isang talinhaga na hindi nyo makakalimutan sa inyong buhay, ano yung parable na yun? Unang-una, palagay ko, ang sasabihin nyo, the parable of the prodigal son. Ang talinhaga ng alibughang anak. Ikwinento yan ng Panginoong Jesucristo, hindi upang sabihin, ako yan. Yan ay ikwinento at tinuro ni Jesucristo upang ipakita ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na lumayas, nilustay ang kanyang kayamanan, buhay pa si tatay, kinuha na niya ang kanyang mana, at ito'y ginastos sa kasalanan at kamunduhan. Ano yung pinakita ni Jesus na pag-ibig ng ama? Naghihintay ang ama. At nung nakita ng ama na ang kanyang anak na libuga ay pabalik, yung anak ay meron ng memoryado, meron ng script na sinasabi. At ano yung script ng anak na libugha? Ama, hindi na ako karapat-dapat na maging iyong anak. Okay na akong maging alipin mo. Yun ang kanyang sinasabi. Marahil, yun ang kanyang pinapractice. Yun ang kanyang paulit-ulit na sinasabi para wag siyang mautal pagdating niya sa tahanan ng kanyang ama. Pero ano ang pinakita sa talinhagang ito? Ito ay against sa kasaysayan o sa practice ng mga Hudyo na ang naargabyado ay tatakbo at lalapit sa suwail na anak. Ang normal na tatay ay ganito. Sige, lumapit ka at lumuhod ka at magsabi kang, I'm sorry. Ito ang tipikal na Hudyong tatay. Ngunit ipinakita ng Panginoong Jesucristo, ang ama na ito ay tumakbo. Lumapit sa kanyang prodigal son, kinuha ang kanyang robe, ibinalot sa kanyang anak, tinanggal ang singsing, inilagay sa kanyang daliri ng anak, at pinagparty. Ito ang ama, ang ating Diyos Ama, na ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. At kapag tayo ay matabang ang relasyon natin sa Ama, naiisahan tayo ng tinatawag na serpent's theology. Para bang mahirap lapitan si God the Father, ang pumipihit lamang sa puso ng God the Father ay si Jesus Christ. Kasi siya yung ating tagapamagitan. Nakita niyo yung kuya ng prodigal son? Yung kuya. Yun ang may maling pagkakilala sa ama. Nung nakita niya, ano sinabi niya? Hindi ako lumayas. Naging masunurin ako sa iyo. Pero ni isang kambing, hindi mo ako pinagkatay. Itong anak mo, kinuha ang kayamanan mo, buhay ka pa, nilustay, at bumalik, at pinaghanda mo pa. Yung kuya ay may maling pagkakilala sa kanyang ama. Kuminsan, akala natin ay ang pag-ibig ni Jesucristo ay sobra-sobra. At mas mataas ang antas ng pag-ibig ni Jesus kaysa sa pag-ibig ng Ama. Mali.
Natatandaan niyo yung ating memorized verse? For God so loved the world that He gave His only Son. Yung God doon is the Father. For the Father loves the world. Yung pag-ibig na ipinakita ni Jesus ay siya ring pag-ibig ng Ama. Ano sinabi ni Jesus? If you have seen me, you have seen my Father. Yung kamatayan ko sa krus. Ang Ama ang nagsugo sa akin para ako ay mamatay sa krus. Nawa mabago ang ating prayer life na ngayon ay makatatawag tayo ng Abba, Father. It is a word of endearment. Kung tayo gibang-giba, kung tayo'y wasak na wasak, meron tayong Ama na nagmamahal sa atin. Natandaan niyo yung sinabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 27? Dun sa unang linya, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Walang contest sa langit. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang tupa ay pagmamahal ng Ama sa iglesia ng Panginoon. At ito ang ebanghelyo. Kung minsan nakakalungkot, pag nababanggit ang ebanghelyo, okay, Christ-centered tayo. Kung minsan yung definition ng Christ-centered, naietsapwera ang Ama at naietsapwera ang Espiritu Santo. At hindi ito ang mabuting balita. Ang gospel, ang mabuting balita, ay ang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay pantay-pantay sa pag-ibig sa iglesia ng Panginoon. Listen to this. The Father does not love us because of the cross. The cross happened because the Father loves us. Hindi pa nililikha ng Diyos ang langit at lupa. Pinili na tayo. Sino yung pumili? Ang Ama. Si Jesus ay nagkatawang tao at namatay sa krus at nagbayad ng ating kasalanan. Ang Espiritu Santo ang nag-apply nito sa ating buhay. Kaya there is no conflict. Kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, kung tayo ay tinanggap ng Panginoong Yesus na bilang mga makasalanan, dahil ito ang kalooban ng Ama. At huwag nating hayaan na tayo ay maisahan ng Diablo ng maling Diyos Ama. Another example, another illustration. Yung nagsasabing walang Diyos, kung may Diyos, bakit ang daming kasamaan? Ito yung normal argument
na makita natin, kung may Diyos, bakit laganap ang kasamaan? Ito ang tanong ko. Saan nagsimula ang kasamaan? Nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, day 1 ang sabi, ito'y mabuti. Day 2, ito'y mabuti. Day 3, ito'y mabuti. Pagdating ng ika-6 na araw, ito'y napakabuti. Nasaan ang masama? Nasaan ang evil? At di natin mauunawaan ang evil kung walang maihahambing. Gusto kong makita, ang tao ay, kung humatol ay sa ganang isipan, ang nakikita ay yung mga namamatay na mga sanggol. Ang bawa yung mga abortionist, diba? Yung digmaan, yung mga pinapatay ng walang saysay. Pero di ba natin nakita na ang lahat ng yan ay dahil sa kasalanan? Dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Kung kaya't may kamatayan dahil sa kasalanan. Pero, kung susubaybayan natin ang takbo ng kasaysayan ng mundo, bagamat ang unang magulang natin ay nahulog sa kasalanan, ang Diyos. Binihisan si Adan at si Eva ng balat ng hayop. Isang paalaala na kayo ay bibihisan ng Diyos pagdating ng panahon ng kasuutang katuwiran. Yung isang napakagandang hymnong His Robe for Mine. Ang Diyos ay mabuti. God is good. At kahit ang kasamaan ay laganap, tignan natin sa kasaysayan ng mundo at ng sangkatauhan, di nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Bakit ba tayo naging anak ng Diyos? Ang mabilis na sagot natin, dahil si Kristo'y namatay sa akin. Sino ang nagsugo kay Jesus para mamatay sa krus? Bakit ba tayo tinawag na mga anak ng Diyos? Meron tayong tatay. Ang Diyos Ama. Pag tinignan natin ang pagpili ng Diyos sa atin, sinabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 1, before the foundations of the world, pinili na kayo ng Diyos. At kitang-kita ang kagalakan ng Diyos. Paano ba tayo naging mga kinupkop na anak ng Diyos? Yan ay dahil sa Ama. At kadami-daming mga talata na makikita natin ng pag-ibig ng Ama. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating Ama nang may bukas na puso na walang takot. Let us come boldly. Come as you are. Lumapit tayo bilang tayo na anak ng Diyos. Come with confidence. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Lumuha tayo at tumawag sa Ama ng ating panalangin. At kung bakit lagi nating sinasabing sa ngalan ni Jesus, dahil si Jesus ang siyang namamagitan sa atin. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon.
sa hapong ito. Nawa kahit sa kaunti at may kling pangangaral, naliwanagan kami sa pag-ibig ng Ama sa buhay namin, ang bawat anak ng Diyos at buhay bilang iglesia ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen.